wala talagang seryosong effort ang pamahalaan to ease the pain, no? So to speak, sa ating mga consumers o sa ating mga kababayan in general, until and unless pwede silang kumumpas, sasabihin nila sa mga, kasi tama kasi yung ano ng tao eh, bakit pinayagan ng gobyerno na magtaas ng ganito kataas ang presyo ng petroleum products gayong sa ibang bansa o sa maraming bansa na similarly situated sa atin ay nananatili na nasa antas na 60 pesos ang per liter, no? Bakit sila pa pinayagan? Why did the DOE or the government for that matter allow them to make such an increase, no? Unfair eh. Dapat mag-i-increase sila kasi negosyo yan eh. Kung ang kinapital nila ay mahal na, eh wala pa silang kinapital na mahal eh. Maintindihan siguro itong bagong inangkat na crude oil na i-refine ng Petron, ay bebenta nila after 45 days ng mas mahal. Kasi mahal na nilang inangkat. But increasing it without a single centavo na ininvest nila ng mas mahal doon sa kasalukuyang stock inventory nila, this is unfair. Ang inyong assessment dito nga sa ginagawang tugon ng pamahalaan sa crisis stop po natin sa langis? Well, iba-iba ang pananaw ng mga ekonomista, no, sa iba't ibang iginawi at ikinilos na ating gobyerno. May nagsasabing tama ang ginawang pag-alis ng excise tax, pero most of the economists that we talk to nagsasabi counterproductive. As a matter of fact, bago pa mangyari itong gulong ito, ay nag-uusap kami ni dating Defense Secretary, anong tawag nito, at tinitingnan nga namin anong mga magagandang pwedeng gawin ng gobyerno effective at that, at nang sa ganoon hindi sana tayong mabot sa ganitong sitwasyon na ubod ng mahal ng petroleum products. Sabi ni Secretary Gonzales noon, and I agree with him, na dapat sana ang ginawa ay instead of tinkering with the excise tax and the value-added tax na hindi naman talaga ginalaw, no? Yung excise tax napakaliit yan, dapat sana sinubsidize na muna ang bahagi ng bayarin per liter, no? Subalit hindi ito nangyari sapagkat ang lumalabas na reklamo nga ng mga motorista, maging ng mga operators at drivers ng mga pampublikong sasakyan, ay tila ang pinaboran ng gusto ng kasalukuyang pamahalaan ay yung mga nagmamay-ari ng mga malalaking oil companies, no? Not much on the independent players but more on the big corporations. Tapos ang isa pang kapuna-puna rito ay ang pag-aangkin ng gobyerno na sila ang gumawa ng paraan para anong tawag nito, magkaroon ng sapat na supply o kung hindi man karagdagang supply ng petroleum products. Pero ang katotohanan niyan, these are largely private companies getting or buying imported petroleum products or crude oil mula sa mga bansa katulad ng Russia and yung sinasabing manggagaling sa Colombia by way of a private company owned by the Razons. But ang sinasabi nga itong mga produktong ito ay nasa category na Euro 2 petroleum products na alam ng maraming dalubhasa na ito ay maruming klase ng diesel, gasolina na maaaring ikasira ng mga sasakyan, especially ng mga bagong sasakyan na digital, no, or yung mga may mga computer boxes. So ito yung mga tinitingnan natin ngayon. But whether this will last really for the next 45 days,
na sinasabi ng gobyerno, and we'd like to believe na sana tama yung kanilang kwentada rito, no? Ngayon pa lamang, ang dami na nating nakikita mga gasoline station na nagsasara. Meron ding mga kinukompute dito yung mga magagaling sa anong tawag ito. You cannot tinker kasi with numbers dahil perfect yung science ng number pag mathematics, no? Kasi tinitingnan kung ganito lang karami, halimbawa yung 700,000 tawag ito, yung unang na-import ng petron, sa number of liters that we consume every day, malabo doon sa kwentada na 45. So, medyo kinakabahan ang maraming nakakahalam dito, lalo pat nakikita nila yung pagiging slow put o bantulot na gumalaw ng mabilisan at maayos ng Department of Energy. Nakita naman natin ang behavior ni Secretary Garin, no, diyan sa DOE noon sa Senate hearing. Although sinasabi, well, puyat daw, ganito. Talaga mapupuyat ka nang kaiisip kung hindi mo alam kung ano ang solusyon. No, yan ang diferensya if you put somebody on top of a situation where she or he knows nothing or expertise on that particular situation or field of na kanyang hinahawakan, Jade. Po, sa tingin po ninyo, Sir Jay, kailan kaya natin mararamdaman na considering na sabi mo nga, itong ang pagsuspende ng excise tax, meron ng kapangyarihan ng Pangulo dyan at yung mga stock, no, mga karagdagang supply, meron na. Kailan mararamdaman na ng taong bayan yung medyo paggaan naman, pagbaba, no, ng presyo nito? May possibility pa ba? Sir Jay, kasi kung makikita mo ngayon, nasa 150 na ata, kung hindi ako nagkakamali, ang presyo ng ilan po sa mga produktong petrolyo. Oo, pag lumampas ka sa threshold, 100, medyo mabigat talaga yan. Tanong mo kung kailan mararamdaman yung maiibsan dahil sa assurance nga ng gobyerno, wala akong nakikitang palatandaan, gawa nga ng ang tingin ko rito, wala talagang seryosong effort ang pamahalaan to ease the pain, no, so to speak, sa ating mga consumers o sa ating mga kababayan in general, until and unless pwede silang kumumpas, sasabihin nila sa mga, kasi tama kasi yung ng tao bakit pinayagan ng gobyerno na magtaas ng ganito kataas ang presyo ng petroleum products gayong sa ibang bansa o sa maraming bansa na similarly situated sa atin ay nananatili na nasa antas na 60 pesos ang per liter, no? Kasi nga ang ginagawa ng gobyerno doon, gumawa sila ng paraan para talagang decisions na pabor sa tao. Kasi ang dali-dali namang kumbaga, tampasin ng latigo itong mga may-ari ng kumpanya, sabihin nila, akala ko ba 60 days ang ninyo, ang inventory niyo, bakit kayo nagtataas wala pa kayong binibiling mahal? Itong hawak niyo ngayon, we're bought on prices na balik tayo sa dati, 57 lang noon. Bakit sila pa pinayagan? Why did the DOE or the government for that matter allow them to make such an increase, no? Unfair. Dapat mag-i-increase sila kasi negosyo yan kung ang kinapital nila ay mahal na, wala pa silang kinapital na mahal maintindihan siguro itong bagong inangkat na crude oil na i-refine ng Petron ay bebenta nila after 45 days ng mas mahal. Kasi mahal na nilang inangkat. But increasing it without a single centavo na ininvest nila ng mas mahal doon sa kasalukuyang stock inventory nila, this is unfair, no? Ngayon, kung hindi nila mapahindihan itong mga kumpanyang ito dahil for one reason or another, perhaps political, dahil naging funder nung nakarang eleksyon, etc.,
Ang pinaka-the best nilang magawa sana ay buksan ang maleta at i-implement yung katulad ng ginawa ng tatay niya na oil price stabilization fund. Ibig sabihin, isa-subsidize muna ng gobyerno yung posibleng buffer na kailangan ng industriya so that when they buy new products, masusustain nila. Hindi ganoon ang ginawa eh. Opo, Jay. opo. Kasi nakikita natin, Sir Jay, ang taong bayan yung nagsushoulder ng gastusin dito sa pagtaas po ng presyo ng langis. Sinabi mo pa, dahil ang presyo ng bilihin ngayon, Jade, ewan ko kung nararamdaman nyo dyan sa Metro Manila, pero Oo. dito sa probinsya, daman-daman na ng ordinaryong manggagawa. Kasi ang manggagawa, wala namang itinasa sahod niya sa arawang sahod. Ano? Pero makikita mo, ang manok dito, halos mag-300 na ang kilo. Ang baboy, mahigit 300. Ang mga sibuyas, kamatis, yung mga rekado, isda, maniwala ka. Hindi ako kagagaling ko lang sa palengke kahapon. Ultimong tilapia, 300 piso na. Dati-dati. Ito pa ang mabigat-bigat. Mabuti kami dito, may panggatong kami sa pag nagluluto, pero sa mga urban centers like Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, dyan sa Angeles, Lucena, at sa mga kanugnog na lugar na wala nang nabibiling panggatong na kahoy, no? Talagang LPG, pero dun sa pinakahuling pagmamanmano, monitoring natin, ay marami sa mga independent players ng LPG ang halos wala nang may benta, no? Dun sa may mga branded naman, tumaas ito. Kahapon nakabili rin ako ng LPG, pang backup sana rito pagka medyo maulan at hindi natutuyo yung panggatong. Tumaas na rin ang halos 300, 400 ang 11 kilograms ng LPG sa pamilihan na Jade.